Siguro masasabi ko nakatulong din yung pandemic nga. Ang dami kong oras, mas nakapag-focus ako sa pag-aaral ng trading. Sa dumating nga yung time ng 2023, medyo napapantayan na yung sahod ko. Sabi ko, parang kaya na to. Sige, eto na. Boss, eto na yung resignation ko. Parang ganun. Hindi mo siya mawawala eh. Yan isa sa mga bagay na talagang natutunan ko rin. Kasi you have to control your emotion din eh. Sinet ko sa sarili ko na kapag ganito yung nangyari, you have to like step back. Meron akong isang account na ganun ako confident. Alam ko mali to, pero hindi ako naglagay ng SL eh. Sabi ko, okay siya, bababa to. Sumalungat. Nag-cut loss na ako. And yung cut loss ko talaga is sobrang laki nung nawala sa capital ko. Masakit talaga. Medyo umatras muna ako sa trading. Nag-stop ako for almost 1 month. Then, isip, ano pa yung ginawa mong mali. Hanggang sa, okay, sige, game. Ready na ako ulit. Try natin ulit to. Welcome to another episode of the Trader's Journey Podcast, The Road Behind the Risk. Dito sa podcast na to, hindi namin goal na mag-inspire, hindi rin namin goal na mag-motivate. Ang goal namin dito is to awaken every trader. And eventually, may matutunan, ma-realize nila kung ano yung mga opportunities and struggles ng mga real traders dito sa mundo ng trading. And with us today, mga paps, it's all welcome. Bidjom. Hello po. Thank you for inviting me here. Dito. Ayan. So, kamusta dito? Okay naman po. Actually, so well prepared eh. Kasi nung narinig kong, i-invite ako ni Tito dito. So, kailangan maayos talaga. Ay, nakita ko nga pagdating mo kanina talagang Buti ready. ng ulan po eh. Oo. Pangatlong episode na to, laging yung lahat ng episode naulan eh, umuulan. Oo. Pero, well, ito, pagkukwentuhan natin, syempre, hindi yung mga strategies. Kasi marami na, sabi ko nga sa'yo, marami na mga strategies eh, na pwede mapanood ng mga followers natin, ng mga audience natin. Pagkukwentuhan natin, yung journey mo sa mundo ng trading. Pero bago yon, syempre, paano ka ba napunta sa mundo ng trading? Ano yung ginagawa mo before? Okay po. Well, nag-work ako as sa corporate din as a software engineer. So, matagal din ako nagtatrabaho eh. Siguro excuse me. From 2011 to 2023. So, yun ang nagtatrabaho ako doon. But before that, nalaman ko na yung trading eh. Inaral ko na siya ng sarili ko lang way back prior pang magkaroon ng pandemic. Saan ka unang pumasok sa trading? Stocks, crypto, or forex? Sa crypto. Crypto. Kay crypto na agad. Kasi yung that time po. So, anong year yun? Mga 2019, 2018, 2019. Prior to pandemic? Opo, prior pandemic. Crypto na? Kasi Okay. sobra siyang sumikat eh. Alam ko naman na yung forex, naririnig ko na siya. Pero that time kasi pag nakikita ko yung screen, 'di ba? Yung mga sabi ko, parang hirap na itong aralin eh. But eto nga si crypto, 'di ba? Medyo naging boom siya, especially nung mga pumasok na yung mga big celebrities sa US like Elon Musk, mga ganyan. Sabi ko, why not tingnan ko nga to, baka kaya ko naman. Okay. So, tapos, from software engineer, tapos napunta ka sa mundo ng trading, dumating ba yung time na habang nagtatrabaho ka pa, nagte-trade ka? Opo. Yes, Okay. yes. Yun nga, nag-resign kasi ako, yung talagang I decided na mag-leave na sa corporate 2023. So, mga 2019 pa lang, yan, medyo pumipitik-pitik na ako eh. So, although hindi nga lang talaga ganun ka full invested kasi of course may trabaho pa ako and then wala akong coach eh, sariling aral lang. So, ang hirap. Hindi ako ganun katiwala pa sa sarili ko na kaya kong mag-trade everyday, yung ganun. So, medyo pitik-pitik lang, tinitingnan ko lang yung galaw ng market. Pero ano nangyari noong 2023? Bakit ka nag-decide? Ano yung deciding factor? Bakit mo sinabi na, hindi, iiwanan ko na yung, boss, eto na yung resignation ko. Irrevocable resignation. Bakit ka nagpasa nun? Ayun. So, siguro masasabi ko nakatulong din yung pandemic nga, no? Kasi 'di ba lahat nasa bahay na, 'di ba? Hindi na ako nagta-travel papunta sa office kasi yung layo ng travel ko eh. Travel ko pa lang nag-aalat na ako ng one way, 2 hours na eh. So 4 hours balikan. So
During pandemic, ang dami kong oras. So mas nakapag-focus ako sa pag-aaral ng trading sa crypto. And then that time, sabi ko sige, subukan ko na rin mag-trade every day. Tingnan natin kung kakayanin. And During pandemic yun? during pandemic, yeah. So, yun. Of course, yung umpisa hindi naman malaki agad eh. Hindi ko naman focus yung kailangan mapantayan natin yung sinasahod ko, yung gano'n. So, ano pa rin eh, time to time pa rin. Hanggang sa dumating nga yung time ng 2023, medyo napapantayan na yung sahod ko. Sabi ko, parang kaya na to. Sige, eto na. Boss, eto na yung resignation ko. Parang gano'n. Ang tanong, ano nakalagay na tunay na dahilan doon sa resignation letter mo? Sabi ko na lang, for career growth. Career growth. Pero hindi nila alam. Career shift ba ginawa mo? Pala, siguro lately napanood na lang nila ako sa content na, kala ko ba career growth? Parang career shift. Nag-career shift. Oo, kasi sikat mo na content creator, no? Si Tito Bidjom. Nakikita ko to, lagi lumalabas sa feed sa TikTok ko to eh. Thank you. So, doon ka nagkaroon ng lakas ng loob nung unti-unti mo na nakita na, kaya ko na, yung kinikita ko, being an employee, kaya na palang tapatan nitong kinikita ko bilang trader. So, nagkaroon ka ng confidence na, sige, mag-start na ako mag full-time na trading. Okay? Nung ginawa mo na yon, siyempre, pagka ginawa mo na, meron ka bang parang backup plan? Kasi, di ba, shift yan eh. Sabi nga natin, career shift eh. From employee to full-time trader. Meron ka bang iniisip na, paano pagka nag-fail? Ano yung backup plan? Meron ka bang ganun, backup plan? Yes. Kasi, mahirap yun eh. Kasi sabi ko nung umpisa, kapag umalis ako dito sa trabaho ko, tas mawala ako dyan ng mga isang taon, mahirap nang bumalik. Wala nang balikan to. So, of course, bago ko siya ginawa, nag-isip ako ng backup plan ko, which is business. So, nagtayo rin ako ng sarili kong business. Small business lang, na kaya pa rin mag-sustain ng daily needs ko and yung family ko. No? So, yan. Yun yung pinaka-backup plan ko. Pero, while doing that, medyo nakakabisado ko na yung business ko, ganyan-ganyan. So, sige, game. Ito na tayo, trade na tayo. Focus na tayo dito. Mas dumami ba yung oras mo sa pagte-trade nung nag-business ka compared nung employee ka? A good question po, no? Nung nagsisimula ako sa business, mas less pa. Kasi kinakabisado ko pa siya eh. Siyempre, kailangan aralin ko rin yun. Pero saglit lang, hindi naman ganun katagal since small business lang naman siya. Yun, after that, okay na. Nung nag-resign na ako, mas marami na akong oras na naaalat sa trading, no? Na may business ako compared na nagtatrabaho ako sa corporate. Nung medyo nagamay mo na yung business, Yes. kumbaga na-set up mo na Na-set yung ko na systems eh. and all, di ba? Tapos meron ka na siguro mga napagkakatiwalaan tao, Yes. alam mo na yung sistema, so mas nagkaroon ka na ng oras ngayon sa trading. Sa trading. Oo. And continuous learning din. O yung common misconception kasi no sa business, no. Ako din nung from employee to entrepreneur kasi laging sinasabi, pagka nagbinegosyo ka, hawak mo na yung sarili mong oras. Marami ka Hindi. napapailing ka, hindi totoo, di ba? Oo. Kasi sa umpisa talaga sa business, actually in any career sa umpisa, kala mo hawak mo yung oras mo lalo sa negosyo, pero pag nagsisimula ka pala ng negosyo, talagang uubusin yung oras mo. Sobra. Oo, 'di ba? Kasi hindi lang ikaw yung salesman, hindi lang ikaw yung operations manager, hindi lang ikaw yung collector, minsan ikaw pa yung security guard. Yes. 'Di ba? Inaalala mo lagi. Yan. So, Ang dami. Until such time na naka-develop ka na ng system, you hired a team, na train mo na yung team mo, doon mo pa lang makukuha yun nga, sinasabi nga nila na time freedom, Yes. 'di ba, sa business. So, sa trading ba, nung pumasok ka, may similarity ba sila sa business nung nagtayo ka ng business when it comes to dun sa, kasi meron din, ito na naman diba, misconception, pag pumasok ka sa trading, ano yan? Freedom yan, di ba? Maluwag yan, financial freedom yan. Yun ang misconception eh. So, nung pumasok ka sa mundo ng trading, di ba? So, nagte-trade ka na, di ba? Meron bang mga misconception similar to dun sa nagkukwentuhan natin about business, di ba? Misconception, yung time freedom, marami ka ng oras, pero pagpasok mo ng negosyo, ubus mo na oras mo dahil ikaw pati security, ikaw may, di ba? Ikaw ang namumroblema. Ngayon, sa trading, ano yung mga misconceptions? Okay.
Yeah, sa trading, ano well, totoo naman di ba? Pagka hindi ka pa marunong sa trading at nakanood ka ng mga content, makita mo yung mga trades nila, yung mga wins nila, may engganyo ka eh. So at first, ang naisip ko talaga ganun na wow, kapag sinubukan ko to, baka maging ganito rin ako, ganyan, ganyan. Pero nung pinasok ko na tong trading, hindi pala ganun kadali. Kasi hindi siya yung tipong, yun nga, pagkagising is, okay, buy or sell. Ito, ano bang trade ko dito? Hindi eh. You have to always check the market bago tayo pumasok eh. And then, syempre, ano yung naging galaw ng market habang tulog ako, habang hindi ko check. You have to do TA din. So, hindi siya madali, unang-una. And, ito talaga, hindi siya easy money na kung karamihan na iniisip ng maraming tao. So, yun siguro yung isa sa mga conception sa... Kasi karamihan, parang makikita mo sa social media, parang ang dali lang ng trading Yes. di ba? Minsan nakakaengganyo, Opo. di ba, na sige nga subukan ko. Mm-mm. Nangyari ba sa'yo nung first time mo nag-trade na pag bili mo, kumita ka kagad? Magandang, nakatawa na kagad ako kasi nung unang trade ko talaga, ito yung tinatawag na beginner's luck. Yan. So, share ko lang din po siguro. Sige, yeah. Nagsimula ako for 2K lang. Kasi sabi, gusto ko lang i-try. And ito lang yung kaya kong mawala. No? So, talaga, yung kada trade ko, umabot ako ng 40K in just like 2 weeks yata. Wow. Pero ito po yun since hindi nga ako marunong at greedy, nandun yung greedy, hindi ko alam yung risk management. Yung 40K na yun na pinaghirapan ko in 2 weeks, in 5 minutes or less than 1 hour, zero. Ubos. Pati 2K. 2K. Ubos, pati pantubos. Yun yung first trade na talagang hindi ko makakalimutan. Oo, yan. Kung sino man nakaka-relate sa inyo yan, yung beginner's luck, ubos, pati pantubos. Comment nyo, ubos dyan sa comment section. Okay. So, tapos ano nangyari? Ayan, after that, eto na, sabi ko, nako, mali yung strategy ko. So, nadala ako ng hype, no? So, yun na, nag-alat na talaga ako ng mas maraming time sa pag-aaral kaysa dun sa pagtitrade ng live na may ginagamit na yung live talaga na kapital. Talagang, okay, aral muna. Saan ba ako makakakita ng demo account na pwede kong gamitin? Try ko muna yun. So, ganun yung ginawa ko. Paulit-ulit hanggang sa masanay ako. Kumbaga, imbis na real money ang tinetrade mo, nag-demo ka muna. Nag-demo account ka muna. Kailan mo nasabi na ready na ako, pwede na ako ulit bumalik? So nung yung parang mas mataas na of course, yung mas mataas na yung win rate ko, na kada TA ko, kada review ko ng market, no, FA, pumapasok na yung mga yung mga trades ko Uy, okay na. Mas mataas na yung, kumbaga sa 3 trade, mas 2 panalo, 1 talo. Pwede na siguro to. Pagpasok ko, ganun pa rin, mababang kapital pa rin, yung kaya ko pa rin mawala. Kumbaga nung na-build mo na yung confidence mo, enough to start all over again. Yes. Pumasok ka ulit. Yep. How much capital? Same lang din. Same lang din. Ano nangyari? Ayun, of course, hindi na siya madali. Hindi na siya tulad dati, 2 weeks lang, ganun nakalaki. So ngayon, since alam ko na kung paano mag-trade, alam ko na yung risk management, pakunti-kunti yan. Matagal, pero pakunti-kunti, pataas ng pataas. So kumbaga ginapang mo na siya, hindi ka na nagmamadali. Yung journey na talaga with risk management, yun na yung inala mo. Yep. But even if meron ka ng proper risk management, alam mo na, may experience ka na of losing, meron pa rin bang na-encounter na major setback? Yes. Hindi po siya mawawala Yan isa sa mga bagay na talagang natutunan ko rin at sinet ko kasi you have to control your emotion din Sinet ko sa sarili ko na kapag ganito yung nangyari, you have to like step back muna sa trading. Ilang beses yan. For example, like sa gold ngayon, puro all-time high. Sa gold. So, I think last week lang, meron akong isang account na ganun ako confident. Hindi ako naglagay ng, alam ko mali to, pero hindi ako naglagay ng SL Sabi ko, okay, bababa to based sa TA na ginawa ko. Sumalungat. Nagtuloy. Nag-all-time high nag-all-time high. Nag-all-time high hanggang sa yung nag-cut loss na ako. And yung cut loss ko talaga is
sobrang laki nung nawala sa capital ko. Yung masakit talaga. Masakit talaga. So, Oo. yun po. Yun yung mga sample, no? And again, hindi siya mawawala eh. Kasi, I think for me, kahit gaano ka kagaling na trader, imposibleng hindi ka makaka-encounter ng at least one trade na matatalo ka. So, yun. Every time kasi na meron tayong panibagong chapter sa trading, di ba? Kasi marami tayo mga sa experience natin, di ba? Meron kang mga failures, meron ka na namang successes. Series yan eh, di ba? Failures and successes. Hindi siya dire-diretso na, oy, puro successful, di ba? Puro masaya, puro ayos, puro panalo. At some point talaga na i-encounter ng isang trader yon na makakahanap ka pa rin ng isang time dun sa particular chapter mo ng trading na teka muna, aray ko, ang sakit na naman ganon, di ba? Sinampal na naman ako ng market di ba? Pero ano yung nakita mo, bakit hanggang ngayon, kumbaga nagpupursige pa rin, nandito pa rin tayo, nandiyan ka pa rin sa trading, tuloy-tuloy pa rin yung pagte-trade? Simple lang po eh. Gusto ko yung ginagawa ko. So, tinitingnan ko yung mga failure na yun as, experience, no? And room for improvement pa. So, hindi ko siya dinadamdam na well, yeah, nandun tayo. Siyempre, masakit, parang ganun. Pero, you have to, pa rin, understand na, okay, part 2 ng journey, and itong pagkakamali na to, I have to use it para mas mag-improve pa ako. So, importante yung gusto mo yung ginagawa mo, no? Yes, kasi pagka napipilitan ka lang, wala yun. Tapos nasasaktan ka pa, di ba? Para medyo talagang sadista na dating mo, di ba? Parang, masakit na nga, martir yun. Masakit na nga di ba? Hindi mo na nga na-enjoy, nasasaktan ka na, tapos tinutuloy mo pa rin. So, what's important, siguro nakita ko dun sa journey mo na yun, sige, total, merong factor dito na na-enjoy mo, 'di ba? So, yes. I think in any career, 'di ba, be it sa business, 'di ba, or hobby, kailangan merong something doon na ini-enjoy mo, yes, na everyday nilook forward mo 'yun 'di ba? Na yung parang excited ka na gumising everyday, 'di ba? Na para mag-trade ulit, o kaya kung business yan, 'di ba? Mag-meeting ulit ng client. So, ikaw, everyday, meron ka bang mga routines na ginagawa pag gising mo hanggang sa matulog ka? Meron po. Ayan, kwento mo sa amin yan. Dito sa trading, no? So, yeah, pag gising ko, una-una ko talagang ginagawa agad, open laptop. Open ko na agad yung laptop ko or phone. Check agad. Yun talaga check agad ng market, especially sa gold. Yun kasi talaga na-focus ako doon mag-trade. Check ko agad to. Ano na pang presyo nito? Okay, gawa tayong TA, account. Yun agad yung nasa isip ko pag gising ko So, yun ang plan ko. Yung ginagawa ko everyday. And nag-e-enjoy akong gawin yun everyday. So, yun yung excited ka, no? Tingnan mo, ano na kaya nangyari kay Gold? Umakyat kaya? Nag-correct kaya? Di ba? Bumaba na ba to para mapasukan ng trade? Okay, ano kaya sinabi ni Powell na masiwas kaya, di ba? Good afternoon. Good afternoon. Bumabagsak, di ba? Ganon no? So, ikaw ba yung tipo ng trader na kahit hanggang gabi, binabantayan mo yung market? Lagi ka ba nakatutok? Opo. Ito sinasabi ko to sa mga tinuturuan ko na well, mag-set kayo ng plan every day. Pag tapos na kayo, okay, exit na. Huwag nyo na yung check market bukas ulit. Pero, for some reason, sometimes, ako hindi ko mapigilan Kahit natapos na ako mag-trade, nasa bahay lang ako, nagpapahinga, nanonood, mapapacheck ako sa cellphone, ano bang presyo ng gold ngayon? Ano bang presyo ng market ngayon? Ano bang balita? Pero hindi ka na nagte-trade, no? Chine-check mo na lang? Chine-check ko na lang. I think nasa dugo na talaga, no? ng trader yun, no? Na kahit na hindi mo na balak mag-trade, o kaya tapos ka na, di ba? Pero talagang pag meron kang oras, nakihawak mo yung cellphone mo, para mo na siyang nagiging Facebook. Napansin mo? Parang social media na siya. Sasabihin ko talaga na parang siyang Facebook na sa akin na hindi ko pwedeng i-open yung Facebook ko na hindi ko siya ino-open yung trading platform na ginagamit ko. Oo. Kasi pero ang maganda rito, no, na gusto nating i-share sa mga nakikinig ngayon, na hindi po kailangan na pag nag-open ka ng app o ng trading app mo,
magte-trade ka kagad, Ah. 'di ba? Hindi every time kailangan mo mag-trade eh. Napaka-importante nung sinabi mo na pagkatapos na ako mag-trade, yes, tinitignan ko pa rin, pero hindi na ako nagte-trade kasi tapos ka na eh. Tapos ka mag-trade, no? Paano mo na establish yung discipline na yon? Kasi yung pagbago ka kasi dito sa trading, talagang sabihin natin addicting eh. Addicting yung wins, yung losses naman, merong revenge, merong gigil, may excitement, ganun eh. It's really full of emotions kapag bago ka dito sa mundo ng trading. Tama po. Talagang kahit na panalo ka na, gusto mo umisa pa, di ba? Kahit natalo ka na, gusto mo bumawi pa. Yung parang wala nang bukas. Naranasan mo ba yan? Pero paano ka umabot dun sa stage na kahit na tinitignan mo na hindi ka na na-attract na mag-trade ulit? Papasok pa rin po dyan yung yung nasabi ko rin kanina, yung talong trade. Talong trade. Kasi ilang beses na nangyari sa akin yun na nagtitrade ako, okay, panalo, tapos na ako mag-trade. Tapos gabi na, makikita ko yung market kasalasan, may mga time na sobrang volatile pa rin, galaw, ay, pwede ko itong pasukan ng trade. So, once na pasok ko, okay, mali. So, liquidate, parang ganyan. So, yung nangyari yun, so talagang sinasabi ko sa sarili ko, pagtapos na tayo mag-trade, na-reach ko na yung goal ko for today, okay na yun. Wag na pumasok. Check mo yung market, pero wag na pumasok. So, lagi kong after nung maling trade na yun, lagi ko nang sinasabi sa sarili ko yun. Hanggang sa, ito na, nakasanayan ko naman na pagtapos na, tapos na. Wala nang Kumbaga nakatulong yung yung painful experience na yon para maging disiplinado ka. Kailangan mo muna ma-experience yun bago ka maging disiplinado sa trading eh. Pero yan, nakatulong talaga yun. So, ngayon, yun yung nakasanayan kong gawin. I think part talaga ng trading journey, no, na kahit anong sabihin natin na nagtuturo tayo, nagsishare tayo ng experiences natin, and a lot of people who are listening, sometimes naintindihan nila, na kung gets nila ano yung ibig natin sabihin, di ba? Ano yung experience natin, ano yung mga painful experience natin. Pero hanggat hindi na nila na-experience yun, di ba? Paulit-ulit pa rin di ba? Magkakamali talaga sila eh. So, I think majority of the traders, ang tawag ko nga doon, kailangan mong pagdaanan yung rock bottom, di ba? Kumbaga kailangan mo ma-hit yung rock bottom mo para from there you build your own foundation. Opo. Without that solid rock bottom na natinamaan mo, paulit-ulit lang yung pagkakamali eh. Yeah. Kahit na naririnig mo, alam ko na yan eh. Bakit ko pa rin ginawa? Di ba? So, sa career mo sa trading, ano yung mako-consider mo na pinaka-rock bottom mo? Yung naubos talaga yung pondo ko for trading eh. Yung talagang yung dati, no? Iba pa po yun. So, ito na, nakasimula na ako, okay na, nakaipon na ako and all, lumaki na yung kapital ko hanggang sa another mistake na naman, another greediness na hindi ko napigilan, na nag-cause sa akin talaga na not totally wipe out, but almost. So, ilang percent yun na wipe out na yun? 80? 80, wow. 80%. Oo. Yeah. Considering yun ito po mga titos and titas, considering yun na may experience ka na. 'Di ba? Galing ka na sa different stages of failures and pains, 'di ba? Yeah. Pero umabot ka pa rin doon sa almost wipe out na account. Yep. So, I think rock bottom nga yun. Rock bottom yun. Ito yung moment na nag-stop talaga ako. Para medyo umatras muna ako sa trading nag-stop ako for almost 1 month. 1 month. Yeah. Then, isip, ano ba yung ginawa mong mali? Ganyan. Hanggang sa, okay, sige, game. Ready na ako ulit. Try natin ulit to. So, paano mo nasabi na ready ka na ulit? Yung emotion, number 1. Hindi na to yung, inalis ko muna yung sakit eh. Parang kailangan mabawi ko to agad. Inalis ko muna yon. So, kasi may natitira pa akong, let's say, 20%. Kaya kong bawiin to eh. Saglit lang to. Pero hindi. So, muna ako, inalis ko muna yung emotion na yon. And then, again, tinignan ko yung mga pagkakamali ko step by step na, ano ba yung mali ko dito? And then, alam ko na, na-correct ko na, okay, sige, start tayo. Pero, minake sure ko din na yung isip ko is sobrang clear na. No? Kaya umabot din ng matagal eh, bago bumalik sa trading. Napapansin ko, lahat ng mga successful na nagtitrade, na trader, na tumatagal dito sa game na to,
nakikita ko na talagang merong during the time of setbacks, umaatras talaga sila and nagpapahinga. So yun yung isang common na napansin ko kasi hindi yung okay natalo ako ng 80%, okay na wipe out ako bukas, pasok ulit di ba? Majority ng napapansin ko na tumatagal, pagka naka-experience ng rock bottom, hindi kaagad bumabalik. Matagal talaga, di ba? I-analyze, initingnan nila ano talaga yung nangyari. For sure nung unang pasok mo ulit, no, after that rock bottom, may kaba. May kaba po. Pero nandun yung excited kasi nga gusto ko yung ginagawa ko Pero nandun yung kaba na kailangan hindi na maulit yun. So, ito yung 20% na natitira. Kailangan maingatan ko to. So, yun yung kaba. Minsan, dahil doon sa experience mo na yon, minsan hindi mo kagad mapindot yung, yes. Di ba? Yung buy button, hindi mo ma-trigger may set up na, maayos na. Pero, teka muna, parang nandun pa rin no? Baka mamaya mali, di ba? May kaba pa rin no? I think normal yun no? Na pagkagaling ka dun sa rock bottom mo, yung unang sabak mo, may kaba. Yes. Kasi tingin ko, pagka walang kaba, dapat kang kabahan. May mali dun May mali dun Kasi baka maulit mo na naman Di ba? Kasi yung kaba na yun yung parang natin checkpoint natin na tinitignan natin para hindi tayo magbara-bara ulit di ba? Hindi natin basta-basta pabayaan So napaka-importante no na from pains, from failures, na turn around natin yung situation natin para maging sustainable dito sa game na to, no? So ngayon, after ilang years, ayos na. Okay na po. Okay na. Okay. So, doon sa speaking of sustainability, so kinuwento mo kanina yung mga ginagawa mo pag umpisa, ganyan So, meron ka bang, sabi mo kanina nagse-set ka ng goal mo, ng daily goal mo. Tapos pag natapos mo yon, okay, stop na. Tingin-tingin na lang, silip-silip na lang, di ba? So that way nasusustain mo yung trading mo, di ba? Even yung capital na preserve mo. So ano yung mga lessons na natutunan mo over these years kaya hanggang ngayon nandito pa si Bitchom? Yun. Talagang lang kailangan una-una syempre yung consistent ka sa ginagawa mo. Huwag kang susuko kahit kasi normal na ma-experience mo talaga yung mga bad side talaga or hindi okay. So consistent mo, maging tuloy-tuloy ka lang, and then pinaka-importante, alisin yung yung emotion at yung greediness habang nagte-trade. Para sa akin yun ang pinaka-importante, isa sa mga pinaka-importante. Yung greedy, no? Yung pagiging greedy, tama yun Oo. Kasi, lalo na yung gold, no? Yung trade natin na gold. Kung mapapansin mo, yung gold, yes, pataas siya. Akyat na akyat. Tuloy-tuloy na all-time high. Pero, may mga pullbacks. Yes. Di ba? So, since we're doing it na ginagawa natin, short-term trades, kailangan mo mag-take profit at some point, no? Using your own setup. Diba? So, kung meron kang trade plan, kailangan i-execute mo siya Kapag for example, eto TP na to. Nakita mo na yung exit door. Tawag ko doon exit door Nakita mo na yung exit door. May profit na. Pag nagpakita na sa yung exit door, labas ka na. Di ba? Labas ka na. Kung umakyat pa yan, hindi na para sa iyo yung trade na yon. Para sa iba naman yon. Di ba? So ngayon, kung bumaba yan, okay, naka-exit ka. Hanap ka na naman ngayon ng entry door. Saan ka na naman ulit? Ano na naman ulit yung setup? Kasi yung active trading, especially sa gold, hindi nauubos yung opportunity di ba? Hindi mo nauubos yung opportunity. Lagi siyang meron. So, kaya kung greedy ka, minsan yung profit nagiging loss pa, di ba? So, it's really important na makontrol emotion, makontrol yung pagiging greedy. Pero doon sa trading mo ngayon, ano yung nakikita mong importante dun sa platform na ginagamit mo? Sa platform kasi na ginagamit ko, sabi ko, yung nabanggit ko kanina, pagkagising ko sa umaga, check agad ako ano yung update sa market, TA. Sa platform na ginagamit ko, yun yung gusto ko Hindi ko na kailangan mag-search sa Google Pagbukas sa kanya, andun na yung mga market update
Doon na ako magbabasa. Ito pala yung nangyari habang tulog ako. Ito pala yung upcoming na market mover. Okay, sige. So, yun yung isa sa mga nagustuhan ko sa platform na ginagamit. Kumbaga curated na, no? Yes. Hindi mo na kailangang pumunta pa sa X or sa social media kasi Facebook, madami masyado eh. yeah. So ito curated na. Halo na. Yun, nandun na. Nandun na sa lahat eh. And then at the same time, laging sa baba, lagi may TA din eh. Na provide eh. Sabi ko, okay to. So yan. At least merong confluence yung TA mo, no? Yes. Malaking bagay yun. Malaking bagay yun. Alam mo, kahit kami ni Kuyang, no? Nagche-checkpoint kami every day. Tatanungin ko siya, anong basa mo sa gold? Kahit na may basa na ako. Di ba? Titignan ko, anong basa mo? Sasabihin niya, ito yung basa niya, ganyan. Nakikita ko, medyo mukhang parehas kami. May mga days na parang iba yung basa ko sa basa niya. So, importante din yung confluence no? Doon sa iba pang mga traders no, or technical analyst para makadagdag doon sa confidence mo doon sa pagte-trade mo. But, syempre, ang pinaka-importante sa lahat is kung ano yung analysis mo, yun ang ite-trade mo. Yes. Diba? If you are wrong, accept it na mali ka. Cut loss ang katapat. Yes. Diba? And then move on, pasok ka ulit, antay ka ulit ng panibago mong setup and then trade ulit. Diba? So, ano yung mga mai-advise mo, lalo na dun sa mga bago ngayon na nakikinig, no? Na marami kasi gustong pasukin yung mundo ng active trading. No? Kasi bilang active trader, kailangan mo talaga mag-aral, di ba? Especially technical analysis, no? Yan yung basic na kailangan mo aralin kasi nandyan yung entry and exit mo, yan yung entry door at saka yung exit door mo nandyan sa TA So ano yung ma-advise mo dun sa mga new traders or mga wannabe active traders ngayon? Okay. Well, ito based sa journey ko to, no. Siguro dun sa mga gusto talagang magsimulang mag-trade, maganda dito is number one, maghanap sila ng coach. Yun naman sasabi ko. Kasi ang hirap ng solo ka lang. Sobrang haba nung oras na iaalat mo para matuto ka. And hindi mo pa alam kung yung inaaral mo ba pa isa-isa, sinesearch mo pa isa-isa is magkakasunod. Tama. Ito ba yung tamang sequence na ito? So maganda, meron nag-guide sa'yo. Pangalawa, syempre yung coach mo na yun may experience na eh. Posibleng ilayo ka na niya dun sa mga na-experience niyang hindi maganda. So possible na possible na daanan mo pa rin pero hindi na ganun kalalim yung down mo. So siguro yun yung isang number one na masasabi ko. Maghanap kayo ng coach. And then, yun. Second is still consistency pa rin. Yung tuloy-tuloy ng ginagawa mo. Wag kang titigil, wag kang hihinto. Hindi yun dahil nagkamali ka, stop ka na. Dapat tuloy pa rin. Tuloy-tuloy, no? So, kumbaga, wag susuko. Wag susuko. Oo, basta hindi ka napapaligiran. Yes. Wag kayong susuko. Well, consistency, tapos maghanap ng... Kasi yung coach makakatulong in reducing the learning curve. No? Yung learning curve natin sa trading. No? So, kaya napaka-importante nun. Pero importante din, syempre, yung may experience at merong track record. Diba? Yun ang hahanapin nila. No? So, yon. Saan kanila mahahanap? Bago tayo magtapos. Ano yung social media mo? Follow nyo si Tito Bitjom. So, makikita nyo ako, palabas-labas lang dito sa mga Facebook nyo. Yeah. Pero makikita nyo po ako sa TikTok. So, Bitjom PH. Isa lang po yung name ko sa TikTok, Facebook, YouTube, IG, and X. So, ingat po tayo sa mga fake accounts, no? Gumagaya, no? Madami. So, yun po. Dun sa mga platform na yun, makikita nyo po ako. Alright. Yan. And that ends our episode today ng The Trader's Journey Podcast. See you on the next one. Thank you.